Narito na naman po tayo sa panibagong balita mula po rito sa mundo ng Pi Network. Sa pagkakataong ito ay may dalawang malaking update na dapat po nating malawan bilang mga pioneers. Una ay ang opisyal na pag-integrate ng TransFi bilang isa sa KYB verified Fiat on-ramp partners ng Pi Network. Pangalawa ay ang extension o pagpapalawig ng .py domain auction hanggang sa katapusan po ng September. Pero gaya ng dati ay may halo po itong excitement at saka kontrobersiya. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan mga ka-crypto, simulan po natin sa kung ano po muna ang ibig sabihin ng TransFi integration dito kay Pi Network. Kamakailan lamang ay inihayag ng Pi News sa platform na X ang opisyal na pagsama ng TransFi sa Pi Wallet bilang isang KYB verified Fiat on-ramp provider. Yan, ulitin ko, KYB verified Fiat on-ramp provider. Ang ibig sabihin nito ay pwede na pong bumili at mag-convert ng Pi tokens gamit ang local money or local currency sa higit 70 countries. Yan, or 70 mga bansa. Hindi na kailangang dumaan sa komplikadong proseso or gumamit pa ng third-party exchanges na hindi po konektado kay Pi. Si TransFi ay isa po itong fintech startup na nakabase po sa Lithuania. Sa ngayon ay may operasyon po ito sa mahigit 70 countries at sumusuporta sa daang-daang uri ng bayad mula po fiat hanggang crypto. Ibig sabihin ay may mga malawak ng access ang mga pioneers sa buong mundo para makapasok sa ecosystem ni Pi gamit ang mga mas madaling paraan ng pagbabayad. Ang ganitong integration ay ginawa posible sa tulong ng tinatawag na on-ramper. Isa po itong third-party aggregator na may layunin na gawing simple at saka seamless ang on-ramp process para sa mga users ng Pi Wallet. Ngayon ay sino-sino ang mga KYB verified on-ramp partners ngayon? Sa ngayon ay 3 kumpanya lamang ang opisyal na kinikilala bilang KYB verified on-ramp partners ni Pi Network. Ito po ay sina onramp.money, Banza at ang bagong salta na si TransFi. Ang KYB or Know Your Business Verification ay isa po itong proseso na tinitiyak na ang isang kumpanya ay legal, lehitimo at sumusunod sa mga financial regulations sa iba't ibang bansa. Sa mas simpleng paliwanag, itong tatlong kumpanyang ito lang ang pwede po nating pagkatiwalaan kung nais nating magpadala or bumili ng Pi tokens gamit ang ating local currency gaya po ng piso dito sa Pilipinas. Sunod na tanong ay paano naman ito makakatulong sa mga pioneers sa buong mundo? Dahil kay TransFi ay binuksan na ang mas maraming pinto para sa mga pioneer na gusto ng mas madaling access sa kanilang Pi tokens. Kung dati ay limitado lamang ito or limitado lamang ang options at kadalasang komplikado ang proseso ng pagpasok sa Pi ecosystem, ngayon ay mas naging accessible po ito. Para po sa mga baguhan, hindi na nila kailangang dumaan sa mga hindi kilalang exchanges na may mataas na fees or risk ng scam. Sa halip ay maaari po silang gumamit ng verified at direktang paraan para pumasok or lumabas sa ecosystem ni Pi. Ngayon ay sunod po nating katanungan ay ano naman ang update tungkol sa .py domain auction. Bukod po sa TransFi update ay muling nag-announce ang team ng Pi Network tungkol po sa extension ng .py domain auction.
Inannounce po nila na palalawigin ito hanggang sa katapusan ng buwan ng September. Ang auction na ito ay nagbibigay daan sa mga pioneers para magkaroon ng personalized na pangalan ng wallet gamit ang .py extension. Halimbawa, imbis na gumamit ng mahaba at komplikadong wallet address na may halo-halong letra at numero, maaari ka nang gumamit ng pangalan mo tulad po ng Juan.py o businessname.py. Mas madali po itong tandaan at magagamit sa pagtanggap ng bayad or pakikisalamuha sa ecosystem ng Pi. Kung pamilyar ka po sa .eth or Ethereum name service, ganito rin ang konsepto na sinusubukan na i-implement ng Pi network. Yan, bilang panghuling katanungan ay bakit po maraming dismayado sa extension ng auction na ito? Bagamat exciting ang bagong features gaya po ng personalized wallet domains, ay hindi pa rin po naiwasan ng Pi network ang batikos mula sa ilang bahagi ng community. Marami po sa mga pioneers ang muling nadismaya dahil sa panibagong extension. Hindi ito ang unang beses na pinalawig ng Pi network ang kanilang mga target dates. Sa mga nakaraang taon ay ilang beses na rin nilang na-delay ang paglabas ng Open Mainnet at iba pang mahalagang milestones. Dahil dito ay lumalakas ang duda ng ilan na baka raw scam lamang ang project. May mga community members na nawalan na po ng tiwala. Ayon sa kanila ay tila walang malinaw na direksyon ang development at puro announcement, ngunit kulang po sa resulta. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast na sumusubaybay or kasali dito sa Pi Network, ay may dalawang mahalagang epekto po ang balitang ito sa atin. Una ay ang mas madaling paraan ng pagbili at pag-convert ng Pi tokens gamit ang TransFi. Kung maging available po ang serbisyo ni TransFi dito po sa Pilipinas, ay pwede na po tayong bumili gamit ang local payment methods gaya ng GCash, Paymaya o bank transfers kung maisama ito sa mga supported options syempre. Pangalawa ay ang domain personalization na maaari pong makatulong sa mga local Pi-powered businesses dito sa bansa. Mas madali po itong gamitin sa mga tindahan, donation links o service providers na gustong gumamit po ng Pi bilang alternative payment. Gayunpaman ay dapat din tayong maging maingat at mapagmatsyag lalo na't marami pa rin ang hindi kumpiyansa sa development pace ni Pi Network. Dapat po nating timbangin kung ano ba ang may long-term value o isa lamang panibagong hype. Kaya, yan bilang panghuli. Sa personal kong opinion ay magandang balita ang pagpasok ni TransFi bilang on-ramp partner. Isa itong konkretong hakbang papunta sa mas bukas at functional na ecosystem para kay Pi Network. Ang pagkakaroon po ng global access at localized payment systems ay essential kung gusto po nilang maging tunay na global currency itong si Pi. Pero hindi rin natin maitatanggi na nakakabahala na naman ang panibagong extension ng domain auction. Sa halip na magbigay ito ng excitement, ay tila lalong lumalakas ang agam-agam ng mga tao. Kung talagang may matibay na plano ang team ni Pi Network, ay dapat ay magsimula na silang mag-deliver ng tunay na resulta imbis na paulit-ulit na delay. Ang tiwala po ng isang community ay hindi lamang nabubuo sa hype, kundi sa konkretong aksyon. Kaya sana ay simulan na nilang patunayan na totoo at hindi po peke ang kanilang layunin. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.